with surrendered hearts, knowing that His plan is always the best. Sabi sa Psalms 33, sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise Him. Praise the Lord with the harp. Make music to Him in the 10-string lyre. Sing to Him a new song. Play skillfully and shout for joy. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of His unfailing love. By the word of the Lord the heavens were made, their starry host by the breath of His mouth. He gathers the water of the sea into jars. He puts the deep into storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere Him. For He spoke, and it came to be. He commanded, and it stood firm. Ang Panginoon natin ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang naglikha ng lahat ng buong universe. Lahat ng sangnilikha, siya ang may hawak. Kaya lahat ng ipinangako niya, alam natin pwede nating panghawakan. Tapat siya, makapangyarihan siya. And as we come, we worship with confidence, knowing that the God that we came here for is true. Hallelujah. Praise the Lord. You said, ask and you will receive whatever you need. You said, pray and I'll hear from heaven, and I'll heal your land. Said, your glory will fill the earth like water the sea. You said, lift up your eyes, the harvest is here, your kingdom is near. You said, ask and I'll give the nations to you. Oh Lord, that's the cry of my heart. Distant shores and the islands will see your light as it rises on us. Hallelujah. You said, your glory will fill the earth like water the sea. You said, lift up your eyes, the harvest, hallelujah, the kingdom is near. You said, ask and I'll give the nations to you. Oh Lord, that's the cry of my heart. Distant shores and the islands will see your light
Patuloy namin panghahawakan na meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord. Sa inyo po nagmumula ang aming confidence, O God. Lord, nagwo-worship kami, O God, right now. Not because we are good, hindi dahil lang sa desisyon lang namin ito, but Lord, we are here because of you, O God. And we thank you for all that you have done in our lives, O God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. Lord, sa lahat, Panginoon, ng aming mga kinaharap nitong nakaraang taon, Panginoon, wala kaming ibang pwedeng sabihin kundi, thank you, Lord. And we praise you. Salamat, Panginoon, dahil tapat ka. Salamat, Panginoon, dahil buhay ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na kumikilos sa aming mga buhay, O God. Lord, this coming year, O God, patuloy namin, O God, i-embody, O God, ang iyong pagkakatawag sa amin. Patuloy namin i-embrace ang aming identity sa inyo, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang magiging Diyos ng aming mga buhay, O God. And Lord, as we come, O God, together as one church, serving you, worshiping you, O God, Lord, makikita ng buong mundo, O God, na lahat ng mga bansa na ang Diyos na aming sinasamba ay tapat at totoo. Hallelujah! Ask and I'll give the nations to you, oh Lord. That's the cry of my heart. Distant shores and the islands will see your light as it rises from us. Ask and I'll give the nations to you, oh Lord. That's the cry of my heart. Distant shores and the islands will see your light as it rises on us. Yes, O God, Lord, patuloy naming iniaalay ang aming buhay sa isang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala kang katulad at marapat ka lamang papurihan at sambahin. Lord, sa iyo po ang aming pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagdakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oras na para purihin at sambahin natin ang ating Diyos sa buhay. Sabihin nga po natin, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Itataas natin ang pangalan ng ating Diyos. Hallelujah! Let's praise the Lord! Sambahin natin ang ngalan ng ating Diyos. We want to see Jesus lifted high. Hallelujah! We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. Hallelujah. Mga kapatid, ang araw na ito ay pagsamba natin sa Panginoon. Amen. Amen. Mamaya na tayo magkakamayan. Mamaya na
tayo sa uli para lahat tayo aabutin natin ang isa't isa. Pero this time, aabutin natin ang Panginoon. Pupurihin natin siya. Sasabayin natin ang kanyang ngalan. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! We want to see, hey! We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across this land, that all men might see the truth and know, hey, He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down. We want to see Jesus. Rise across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down. Step by step we're moving forward, little by little. Woo! Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down. We want to see Jesus. Hallelujah! That all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see Jesus. Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted, Jesus lifted, Jesus lifted high. Jesus lifted high. We're gonna see Jesus lifted high. Hallelujah! Praise the Lord! Praise you, Jesus! Opo, Panginoong banal, Panginoon naming tapat, O God. Ito po ang aming nais, O God. Ito po ang aming heart's desire, O God. Na Ikaw nga lamang po mag-glorify sa aming mga buhay, O God. In all that we do, O God, Lord, Ikaw lamang, Panginoon, na maging Diyos. Ikaw lang ang makita. Ikaw lang ang sambahin. Ikaw lamang ang dakilain. Hallelujah. So right now, O God, we give all that we are. We lay down everything, O God. Take all of us. Lord, wala kaming ititira, O God. Lord, lahat-lahat sa amin, O God, we are willing to lay down right now, O God. Our wealth, our positions in life, O God. Our time, our bodies, our living sacrifice, O God. We lay them down, O God, for you alone, so that you may be glorified, O God. Panginoon, salamat. Dahil alam namin, O God, when we give our lives to you, O God, hindi po ito masasayang, O God. And right now, O God, as we worship you, Lord, patuloy kang manahan sa aming mga papurit pagsamba.
Patuloy kang madakila. Hallelujah. We are here to follow. We are here, O God, to surrender to you. Hallelujah. We worship you, God. You call us to follow, and we place all we have into your hands. You're all that we desire. You show us your kingdom built into our hearts forevermore. Jesus, our lives belong to you. Take all of me, I give you My all for all of you. yes, Lord. Move in your power. Open the heavens, Lord, today. Take all of me. Make us your light. Make us your light for all to see. Hallelujah. Change this world we live in. Let your harvest in. Let your harvest in. And we sing, you call us to follow. We place all we have into your hands. You're all that we desire. Show us your kingdom. You show us your kingdom built into our hearts
Let your harvest yield. Hallelujah. Oh, we surrender our lives to you, God. We surrender all to you, God. Hallelujah. Take all of us now. Hallelujah. Lord, we worship and we surrender our lives to you, O God. Lord, we lay down our lives to the one who has a better purpose for us, O God. And Lord, as we worship you today, patuloy kang magpakahayag sa amin, O God. At ipakita mo ang iyong kadakilaan, O God. Lord, we thirst for your presence. Holy Spirit, we long for you. Holy Spirit, we thirst for you, God. Oh, consuming fire, burn us. Hallelujah. We surrender. Holy Spirit, move in our lives. Move in our lives still. Change us, fill us, use us. Take all of me for all of you. All consuming fire. Take all of me. Yes, Lord. All that we are, all that we have. Oh, hallelujah. Take all of me, God. Oh, consuming fire. Take all of me. You're my heart's desire. Take all of me. Oh, me for all of you. Oh, consuming fire. Take all of me. Take all of me for all of you. You're my heart's desire. Take all of me. Of you. Oh, consuming fire. Take all of me for all of you. You're my heart's desire. I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Taong 1914 po, ang explorer na si Sir Ernest Shackleton, meron siyang ginawa na isang bagay na wala pang nakakagawa, ang tumawid sa Antarctica. Sabi niya, by endurance we conquer. Ang pangalan po kasi ng barko na gagamitin nila ay si Endurance. Pero bago pa man sila makarating sa lupa, naipit na sila sa sobrang kapal ng yelo sa barko, ang barko. Ilang buwan na naghintay sila doon sa loob ng barko, umaasang matutunaw yung yelo na nakabalot, pero sa halip na makaalis yung barko, lalo itong hindi pinakawala ng yelo. Binalot ito ng makakapal na yelo hanggang tuluyan na itong lumubog. Lahat ng plano nila nakasalalay sa barkong si Endurance. Yung mga gamit nila, yung kaligtasan nila, yung kinabukasan nila, yung pagkain nila. Kaya sa puntong yon, tinipon ni Shackleton yung kanyang mga tauhan. At sinabi niya sa kanila na wala man ang barko, si Endurance, pero buhay pa rin ang mga tao. Tapos noon, gumawa siya ng isang desisyon na nagligtas sa lahat ng mga kasamahan niya. Inutusan niya yung mga tauhan niya na iwanan yung barko, kinuha lang nila yung mga talagang kailangan nila, binitiwan nila yung mga bagay na hindi magliligtas sa kanila, yung magpapabigat sa kanila, at nagsimula silang kumilos, naglakad sa yelo. Pag nakakita sila ng maliliit na bangka, sumasakay sila sa maliit na bangka, papunta sa lugar kung saan sila ligtas. Dahil handa silang bitawan ang nawala, everyone survived. Church, hindi sila makakausad kung kapit pa rin sila sa mga bagay na palpak na. May mga bagay talaga sa buhay natin na hindi na maaayos. May mga season na hindi na natin maibabalik. At merong mga future na maaabot lang natin kung handa tayong bumitaw sa nakaraan. Nakakalungkot. Merong mga tao na hanggang ngayon dala-dala pa rin yung mga bagay na matagal nang lumubog sa pagpasok ng bagong taon. 2026, hindi po tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos para ayusin yung kahapon natin. Tinawag tayo ng Panginoon para pumasok sa new grounds. This new year, merong new ground para sa Panginoon, para mabigyan natin ng glory ang ating Diyos. At para mag-move forward tayo mula doon sa kinaroroonan natin, we have to break free. Tayong lahat ay tumayo. Sabay-sabay po nating babasahin na Isaiah 43:18-19. But forget all that, it is nothing compared to what I am going to do. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway to the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. New year, new ground. We have to break free para mag-move forward sa Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito ay patuloy naming hinihiling ang protection mo, ang guidance mo, ang wisdom na nanggagaling sa iyo, at ang anointing mo po, Panginoon. Nawa, ikaw ang patuloy na mag-guide sa akin sa pagsasalita sa umagang ito. Ang presensya mo at ang banal na krus mo, Panginoon, dito ako sa likuran nito, O Diyos, at ikaw lamang po ang makita at mahayag. This we pray in Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po, CCFI-SBB, hindi tinawag ng Diyos na basta lang magpaano sa takbo ng taong ito. Yung tipong dumadaan lang yung mga araw, nasanay na lang tayo sa mga routines, hinahayaan na lang natin na magtuloy-tuloy yung buhay natin. Yung madaling magpaano sa takbo kasi ng buhay, yung wala ka kasing desisyon, kaya madali. Wala kang kinakailangang baguhin sa buhay mo. Kaya madali po talaga na sunod ka lang sa uso, sunod ka lang sa takbo ng agos. Pero ang tawag ng Panginoon po sa atin ay hindi magpadala na lang sa agos, kundi intentional step.
intentional step papunta sa mga bagay na matagal nang inihanda ng ating Panginoon para sa atin. Ang bagong taon po na ito, hindi para lang i-survive ang ating pamumuhay. Hindi lang para kayanin yung mga stress sa buhay natin. Ang bagong taon po na ito, hindi lang para makaraos tayo sa problema at masanay na tayo na sana okay na lang ang taon na ito. Or mas okay sana ang taon na to. Ang taon na ito ay hindi lang para mabuhay tayo, kundi para mabuhay tayo ng merong purpose. Sabihin nyo nga, purpose. Yung alam mo kung bakit ka nandito, alam mo kung bakit ka nag-worship, alam mo kung bakit ka nag-church, alam mo kung bakit ka naging Kristiyano, at alam mo na mahalaga ang bawat araw mo. Yung mabuhay ka ng merong freedom, hindi hawak yung mga pagkakamali mo kahapon, hindi kontrolado ng mga sugat na matagal mo nang daladala, hindi ka alipin ng mga kasalanan na matagal nang pinatawad ng Diyos at pinagbayaran niya doon sa cross. Mabuhay tayo with obedience, yung handang sumunod sa Panginoon kahit minsan ay mahirap. Dahil alam natin na ang daan ng Diyos para sa atin, ito ay laging daan para sa ikabubuti natin. Ang ganito pong klase ng buhay ay hindi nangyayari na accident lang. Hindi yung basta nangyari na lang kasi hiniling mo. Kinakailangan para mangyari po ang New Year, New Ground sa buhay natin, magsimula tayo ngayon pa lang na magdesisyon. Nagsisimula ito sa isang desisyon na kinakailangan mong mag-commit. Magko-commit, hindi po ito pangako na gagawin natin ito, itong mga commitments na to, dahil sa sarili nating lakas. Kundi ito ay magagawa natin in response dahil sa grace, biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang commitments po na ito ang magbabago kung paano tayo lalakad sa taon na to, kung paano tayo mag-iisip, kung paano tayo kikilos, kung paano tayo makikitungo sa mga tao at kung paano tayo mabubuhay sa harapan ng ating Panginoon. At kung seseryosohin po natin ang mga commitments na ito, ang 2026 ay hindi lang basta matatapos. Ito ay magiging isang taon na dadalhin tayo ng Panginoon sa mga bagong grounds na i-conquer natin para sa Kanya. Ang sabi sa Philippians 13-14, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Sinabi po ito ni Pablo sa church na hinahawakan niya sa Philippi para sabihin sa kanila na kinakailangan niyong i-commit ang sarili ninyo to forget your failures. You have to release the past. Sabihin niyo nga, release the past. Release the past. Napaka-timely po ng Philippians 3:13-14. Ito ay payo ng ating Panginoon. Salita ng Panginoon, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Lalo na ngayon na nagsisimula pa lamang ang 2026, ito po ang first Sunday of January, na sinasabi ng Panginoon, hindi mo na kinakailangang mabuhay ka pa sa nakaraan. Alam ko lahat tayo nagkamali nitong nakaraang taon. Walang perpekto tayong lumakad sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo merong pagkakamali. Itong mga failures na ito, tahimik na hinaharap, andito lang sa isipan, sa puso natin. Kaya yung future natin, minsan nagiging malabo. Para sa'yo, maaaring ito'y isang relasyon na nasira dahil merong maling desisyon, maling salita, maling ginawa, at natapos yung relasyon na yon. May mga parents dito na pakiramdam na kulang sila sa kanilang mga anak. Ganon din naman, may ilang namang mga anak na naiisip nila, nagkulang ako sa parents ko, hindi ko nasunod yung parents ko, yung mga pinapangako ko sa kanila. At aminin din natin, marami dito ang nabigo nila ang sarili nila. Pero malinaw ang sinasabi ng Word of God, huwag mong hayaan na pigilan ka ng nakaraan mo. Huwag mong hayaan na ang nakaraan na to ang magpigil sa iyo, ang mag-cage sa iyo para sa plano ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Kung tayo ay na kay Kristo, new creation na tayo, binago na tayo, yung luma, lumipas na.
Hindi na dapat natin dala-dala. Hindi na dapat natin bit-bit. Yung past natin, pwede tayong i-explain ito kung bakit mainitin ang ulo natin. Yung past natin, maaaring i-explain tayo nito kung bakit aloof ito sa tao, malayo sa mga tao. Yung past natin, pwedeng i-explain ito kung bakit napakaiyakin mo o napakamasayahin mong tao. Pero ang past na to ay hindi pwedeng mag-define kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Sa simula po ng bagong taon, ito po yung panahon para sabihin natin sa Panginoon, Lord, sa pamamagitan ng tulong mo, ititigil ko ng parusahan ng sarili ko sa mga pagkakamali na alam kong pinatawad mo na. Minsan kasi dala-dala natin yung mga pagkakamali noon. Bit pa rin natin at sinisisi natin ang ating mga sarili. Si Jesus Christ po namatay na sa cross para maging totoo yung forgiveness na ibinibigay niya sa atin. Para maging kompleto. Hindi lang para sa mga handang sumunod sa Panginoon, kundi para sa iyo na madalas ay nagkakamali. At alam mo ba, na ang ating Panginoon ay never na sinayang niya yung mga broken past natin, nire-redeem ng Panginoon ang broken past na yan. Para siyang yung kintsugi master, yung Japanese art of mending broken objects using lacquer mixed with powdered gold, na yung pandikit, nilalagyan nila ng powdered gold, tapos dinidikit-dikit ulit nila ng mga Japanese na ito yung nasirang bagay. Kaya pagkatapos masira, mas lalong nagiging mas maganda. Bakit? Kasi po itong mga Japanese na to, naniniwala sila that when something has suffered damage at merong history, it becomes more beautiful. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang damage? Mukha ba siyang merong past? Meron bang nakaraan sa kanya na nahihirapan siyang tanggapin? Gagawin ka ng Diyos na mas beautiful sa taon na to. Amen? Umasa ka lang sa Panginoon. Inaayos niya ang story mo. Hindi ng Panginoon hahayaan na yung nakaraan mo ay patuloy na makaapekto sa iyo. Dahil kapag tinanggap natin ang forgiveness ni Jesus Christ, doon pa lang, free na tayo. Meron na tayong freedom from the past. Patawarin na po natin ang ating mga sarili natin. Sabihin natin sa sarili natin, pinapatawad na kita sa pagkakamali mo. At i-release na natin ang lahat ng tungkol sa ating nakaraan. Sa Romans 8:1, sabi doon, wala ng condemnation sa mga nasa kay Kristo Jesus. Kaya ang tanong sa iyo ng Panginoon ngayon, kailangan mo ba ulit akong tanggapin yung forgiveness na nanggagaling sa akin para mapatawad mo rin ang sarili mo? Dahil kung tatanggapin po natin ang forgiveness ng ating Panginoon, at kung tinanggap na natin noon ang forgiveness ng ating Panginoon, dapat handa na rin tayo na patawarin ang ating mga sarili. Handa na tayo nakalimutan ang mga failures natin. Amen? Colossians 3:13 says, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Ito po yung second commitment na dapat nating gawin sa harapan ng Panginoon. Let us all give up our grudges para ma-refuse natin ang pain sa taon na ito. Refuse the pain. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Sinasabi po ng salita ng Diyos, magpatawaran tayo. Kung napatawad ka na ng Diyos, patawarin mo ang sarili mo at magpatawaran tayo sa isa't isa. Kahit gaano pa man kasakit ang ginawa sa atin ng ating mga kapatid. Ibig sabihin po ng Panginoon, kinakailangan bitawan na natin ang lahat ng sama ng loob. Ano ba itong sama ng loob? Ito po yung galit, yung grudge, ito po yung galit na patuloy nating kinikimkim sa ating mga puso. Yung hindi nawawala, lalo nang lumalala kapag natatouch, yung kapag merong mga, yung natitrigger, biglang galit ka kaagad kasi merong nangyari sa nakaraan na sinaktan ka ni kapatid. Alam nating lahat yan, di ba?
patuloy at patuloy, ulit-ulit mong iniisip yung nagawa sa'yo ng anak mo, nagawa sa'yo ng asawa mo, nagawa sa'yo ng kaibigan, kapitbahay mo, nagawa sa'yo ng kapatid mo sa pananampalataya. Paulit-ulit mong inilalagay sa isip mo, naiisip mo, tapos nararamdaman mo yung sakit. Pero kinakailangan po na malaman natin, delikado yung sama ng loob na yan. It causes pain. Kaya kalimutan mo na yan. Yang grudge na yan, yung sama ng loob na yan, sinisira po niyan ang buhay mag-asawa ninyo. Binabasag niyan ang family ninyo. Winawasak ang friendship at minsan pati ang church dahil sa grudges, dahil sa sama ng loob ay nawawasak ang samahan. Isa po ito sa mga tahimik na problema sa loob ng napakaraming church. Yung mga puso ng mga miyembro ay ayaw magpatawad. Sinabi ni Nelson Mandela, resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies. Si Nelson Mandela po ay presidente ng South Africa. Sabi niya, kapag nag-hold ka ng grudge, para kang umiinom niyan ng lason. Tapos, ine-expect mo na ang mamatay, yung katabi mo, yung kinagagalitan mo. Ang grudges po ay hindi lamang destructive sa mga taong nakapalibot sa iyo. Mas higit, siya ay self-destructive. Kaya po, wag po tayong magkakamali na ingatan na i-harbor yung mga grudges na yan sa ating mga puso. Kasi eventually, i-destroy ka niyan. Hindi physically siguro, pero certainly emotionally and spiritually. Kasi gagawin kanyang twisted and bitter person. Sabi nga sa Job 21:25, sabi ni Job, dinidescribe niya yung mga tao na walang happiness at all. They live and die with bitter hearts. Sabi niya, meron talagang mga taong ganito na wala kahit katiting na kaligayahan kasi nabubuhay sila hanggang sa mamatay, bitter person. Walang bitter na anak ang Panginoon. Sang-ayon sa Bible sa Hebrews 12:15, huwag po nating hayaan na tumubo yung ugat ng bitterness dahil sisirain nito ang nakararami. Sabi doon, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous roots of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Ang sama po ng loob, hindi lang yung kinasasamaan mo ng loob ang sinasaktan mo, kundi lalo mong sinisira ang sarili mo. Kapag meron kang sama ng loob, ikaw ang unang nakukulong nito. Meron pong parable si Jesus Christ tungkol sa alipin na pinatawad nung hari sa malaking utang niya, pero paglabas niya dun sa palasyo, ayaw niyang mapatawad yung nagkautang sa kanya kahit mas maliit. At dahil po sa unforgiveness, nakulong ang tao na to. Sabi ni Max Lucado, pastor ng Oak Hills Church at kilalang Christian writer, unforgiving servants always end up in prison. Prisons of anger, guilt, and depression. Kaya ang sinasabi ng salita ng Panginoon, huwag mong ikulong ang sarili mo. Amen? Kasi kapag iningatan mo yung sama ng loob, yung grudges na yan, isa yung prison na magkukulong sa'yo. Sa Ephesians 4:31-32, it says, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another just as God, through Christ Jesus, has forgiven you. Bitawan na natin yung mga galit. Amen? Bitawan natin yung bitterness at lahat ng sama ng loob. Kinakailangan nating magpatawaran. Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Ako ba? Pinapatawad mo na? Kung paano po na pinatawad tayo ng Diyos kay Kristo, kinakailangan magpatawad din tayo sa isa't isa. Ang forgiveness po ay hindi ibig sabihin na yung ide-deny natin na merong masakit na nangyari. O ide-deny natin na
mali yung ginawa sa atin ng tao. O kaya i-deny natin na okay lang lahat. Sige, okay lang para kay Christ, okay ako. Ang forgiveness po, ang true forgiveness, ang ibig sabihin, aaminin mo na masakit ang nangyari, pero hindi mo hahayaan na makontrol ng galit ang buhay mo. Dahil hindi ito ikatutuwa ng ating Panginoon. Alam ko, maraming mga tao ang kailangang magpatawad. Magpatawad sa mga parents, magpatawad sa mga anak, magpatawad sa mga asawa nila, magpatawad sa ka-office mate, magpatawad sa mga kaibigan, kaklase, sa kapitbahay nila, pati sa mga kapatid nila, kamag-anak nila, at lalong-lalo na dito sa loob ng church. Kasi minsan yung sakit ng loob dun sa mga kapatiran sa church dahil iniisip mong born again to, hindi to gagawa ng mali. Kaya kapag nagawan ka ng mali, grabe yung sama ng loob mo. Kapatid, ang pinakatamang panahon para magpatawad ay ngayon, sa simula ng bagong taon. Dahil iiwan mo na yung lahat ng mga mali at hindi magandang bagay na nangyari noong nakaraang taon. Huwag mong sabihin na hindi mo kayang magpatawad. Kasi, kaya natin sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon. Ang totoo niyan, kaya sinasabi mong hindi mo kaya dahil sinasabi mong ayaw mo pa dahil hindi ka pa handa. Kung pinatawad po tayo ni Christ, kahit kinailangan na mapako siya dun sa cross, kahit kinailangan na mamatay siya at muling mabuhay, para lang matanggap natin yung kapatawaran, kaya rin natin sa tulong ng ating Panginoon na magpatawad. Amen? Ang tanong ay, hindi ba kaya mo ba? Ang tanong po ay, gagawin mo ba? Pangatlo, ang sinasabi po sa Romans 12:18, do all that you can to live in peace with everyone. Sinasabi dito sa third commitment na hinihingi ng Panginoon sa atin is to commit ourselves to restore our relationships. Restore the bonds. Sabihin nyo nga, restore the bonds. Kapag meron tayong computer at binuksan natin yon, meron po dong biglang prompt na magtatanong, do you want to run a check? Parang sinasabing, okay pa kaya ang system mo bago ka magpatuloy ng paggamit? Alam nyo, ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Chine-check niya yung mga relationships natin. Tinatanong niya tayo, okay pa rin kaya ang relationship mo sa kapatid mo? Sabi ng Word of God sa Romans 12:18, yung mahalagang phrase na nandoon, do all that you can. Ibig sabihin, maaaring hindi ikaw yung dahilan kung bakit nasira yung relationship. Maaaring hindi ikaw yung gumawa ng mali, kaya hindi na kayo magkaibigan o hindi na kayo nagtatabi dito sa church. Pero, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ikaw ang responsable sa magiging response mo sa mga nangyayari sa iyo. May mga relasyon na nasisira hindi dahil sa merong kang ginawa, kundi dahil sa merong ginawa yung iba. O baka lang naman minsan ayaw na nilang ayusin yung relationship. Alam yan ng Panginoon. Kaya nga sabi po niya dito sa passage natin sa Romans, if it is possible, do all you can. Kung kaya din lang naman, hindi naman sinabi dito na magmakaawa ka, hindi mo naman problema, hindi mo naman, or hindi ikaw nakagawa ng mali. Tapos, nagmakaawa ka, lumuhod ka, dumapa ka na sa harapan ng kapatid mo, ayaw ka niyang patawarin. Ang sabi ng Panginoon, wala ka nang magawa eh. Do all you can, hanggat may magagawa ka lang. Pero maging honest po tayo, mga kapatid. Mas maraming relasyon ang nasisira dahil tayo ang merong kagagawan. At kapag ganon, malinaw po ang sinasabi ng Diyos dito sa kanyang salita, gawin mo ang lahat ng kaya mo para ayusin ang lahat ng to. At alam po natin na mahirap talaga. Kung mahirap ang magpatawad, mas mahirap ang humingi ng
tawad. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:23-24, "So if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple, and you suddenly remember that someone has something against you, leave your sacrifice there at the altar. Go and be reconciled to that person, then come and offer your sacrifice to God." Sabi ng Panginoon, kung may sama ka ng loob sa kapwa mo, tapos yun namang kapwa mo, may sama din ng loob sa'yo, unahin niyo muna na ayusin ang relasyon ninyo bago kayo lumapit sa akin. Ilang mga marriages kaya dito sa CCFI SPB ang hindi nakatulad ng dati? Nandun pa rin naman sa isang tahanan pero hindi nakatulad ng dati. Ang dahilan, ayaw magsabi na nagkamali ako, sorry. O ayaw magsabi ng pasensya na patawaarin mo ako. May mga asawa rito na kinakailangang humingi ng tawad sa kanilang mga masasakit na salita na sinabi. May mga asawa na kinakailangang humingi ng tawad dahil merong biglaang galit sa kanilang asawa. O may mga magulang na kinakailangang humingi ng tawad sa mga anak dahil merong mga salita na yung biglaan na hindi natin naisip tapos tumutusok talaga, sumusugat sa kanilang mga puso. Ang sinasabi ng Diyos ngayon, ito na ang tamang panahon, simulan mo na humingi ng tawad. Ang sabi nga ng isang Christian writer na nangangalang Kate Drury, restitution is not just about money or property. It's about going back and making things right. For harsh words, quick temper, and careless actions. Kinakailangan, ihingi natin ng tawad yung mga hindi natin sinasadya na mga masasakit na salita. O yung mga salitang hindi natin napag-isipan, tapos nasabi kaagad natin, say sorry. Dahil minsan, mas madali pa ang mag-reconcile yung nag-away sa utang kesa sa mag-reconcile dun sa nag-away dahil sa masasakit na salitang nasabi. Kung maaalala natin yung story ni Zacchaeus sa Luke 19:8-9, right there and then, nung makakilala si Zacchaeus sa Panginoon, nung kumain siya, nakasama ng Panginoon, naramdaman niya yung pag-ibig ng Panginoon, si Zacchaeus, sabi niya kaagad, hindi na siguro siya masyadong nag-isip ng malalim. Sabi na lang niya, I will give half my wealth to the poor. Yung mga niloko ko na mga mahihirap, ibibigay ko yung kalahati ng aking kayamanan. Lord, and if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. Ibabalik ko times 4 doon sa mga niloko ko, sa mga nasingil ko ng taxes. Kaya anong respond ni Jesus Christ sa kanya? Verse 9, salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. Mas madali talaga ang mag-reconcile kung hindi yung kung yung nautangan mo lang, sumama lang ang loob sa'yo, pero yung mga kapatiran na hindi ka lang napansin, yung mga kapatiran na may nasabi na masamang salita o hindi tanggap na salita, yon ang mas mahirap na ayusin. Mga relasyon kesa sa ari-arian. Pero po tatandaan natin, apologies don't make you weak. They make relationships strong. Ang paghingi ng sorry ay hindi nagsasabi na ikaw ay mahina. At ikaw ay napakalambot ng puso at hindi mo kayang tumayo. Ang mga apologies na yan, ang mga sorries na yan, they make relationships strong. At isang pagpapatunay na ikaw ay matatag din na Kristiyano. Para markahan po natin ang taong 2026, hindi dapat yung mga paputok, kundi markahan natin ito ng pagpapakumbaba sa harapan ng kapatid natin. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid, handa ka ba na ayusin ang relasyon na matagal mo nang iniiwasan? Pang-apat, sabi sa Romans 6:2, of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Pang-apat na commitment na dapat nating gawin sa 2026 is to commit ourselves to turn our back on our transgressions. We have to reject the sin. Sabihin nyo nga, reject the sin. Reject the sin. Nung
panahon ng American Civil War, isang American Civil War Confederate Brigadier General na nagangalang James Johnston Pettigrew ang gumawa ng paraan para palayain yung lahat ng mga alipin. At sinabi niya na simula ngayon, free na kayo mula dun sa mga amo ninyo, kaya pwede na kayong mabuhay ng sarili ninyo. Pero merong ilan sa mga alipin na to na piniling manatili at ayusin o sundin pa rin yung mga utos ng dati nilang amo. Malaya na sila pero namuhay pa rin sila bilang mga alipin. Ganyan din minsan na nangyayari sa napakaraming mga Christians. Namatay na si Jesus Christ para palayain tayo sa mga kasalanan natin. Binigyan na tayo ng Holy Spirit ng kapangyarihan para to say no sa mga sins na yan. Pero may ilan pa rin sa atin na pinipiling sundin yung dati nating amo, ang kasalanan. Ang sabi nga ng Bible, hindi na tayo dapat mamuhay sa kasalanan. Titus 2:11-12, "For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God." Ang grace ng God ang natuturo sa atin na talikuran ang ating mga kasalanan. Ang grace ng God ay hindi po nag-e-excuse sa atin para magkasala. Katulad na sinasabi ng iba, kasi grace, puno ng grace ang God mo, kaya pwede kang magkasala kahit maliliit. Andyan ka pa rin sa kamay ng Panginoon. Hindi ka tatalikod sa kasalanan mo na yan. Basta maliliit lang yung kasalanan. Pero hindi eh. Ang grace ng God, maliwanag po sa sinasabi sa verse na ito, ay hindi nag-e-excuse sa atin para magkasala. Ang grace ng God ang nag-e-empower sa atin para ma-overcome ang mga kasalanan. Amen? Merong mga tinatawag ang mga Christian writers na besetting sins. Ito yung mga kasalanan na paulit-ulit na binabalikan natin. May mga kasalanan kasi na madaling iwan, pero merong mga pinagkakaabalahan natin araw-araw. Kung ang buhay mo ganyan last year, paulit-ulit natalo ka sa parehong kasalanan, maliit lang naman yung kasalanan, pero paulit-ulit. Merong marami sa atin na natututo na nakisama na lang doon sa kasalanan imbes na labanan ito. Para pong yung isang lalaki na naligaw sa gitna ng gubat, nakakita siya ng isang maliit na kubo. Tapos, ang ginawa niya, mamamahinga siya, nagpaalam siya doon sa kabayo niya, nilagay niya yung kabayo niya doon sa tabi ng pintuan na nakabukas, humiga siya doon sa maliit na kama. Siyempre, si kabayo nilalamig nung gabi na, nagyayelo yung paligid. Tapos, nagising na lang itong lalaking to na yung nguso ng kabayo nakapasok na doon sa loob ng kubo. Una, tinataboy niya yung kabayo, pero naawa siya. Sabi niya, sige na nga, nguso lang ha. Wala nang ibang papasok. At natulog na ulit siya. Maya-maya, nagising siya sa mainit na hininga. Pagtingin niya, yung buong ulo ng kabayo ando doon na sa loob ng kubo. Pet niya to, naawa siya. Sabi niya, sige, pero ulo lang ha. Maliit ang kubo para sa ating dalawa. Hanggang dyan na lang, ulo ka na lang. After ilang oras na mahimbing na pagtulog, muli siyang nagising. Kalahati na ng katawan ng kabayo ang nasa loob ng kubo. Pero anong gagawin niya? Mahal niya to. Sabi niya, kita mo, siksikan tayo dito sa loob. Maliit lang ang kubo, so hanggang dyan ka na lang. Hindi ka na niyan lalamigin, sabi niya doon sa kabayo niya. At natulog na siyang muli. Bago sumikat ang araw, nagising siya, nasa labas na siya ng kubo. Nasipa na siya ng kabayo. Kapag alam mong may mali, pero tinatanggap mo na lang, sisipain ka ng kasalanan na yan sa sarili mong tahanan. Ang sabi ng ating Panginoon sa Genesis 4:7, "You will be accepted if you do what is right, but if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching at the door, eager to control you, but you must subdue it and be its master."
Ang kasalanan, nakaabang lagi yan, pero ikaw dapat ang mamumuno. Susunod sa iyo ang kasalanan. Dahil nga po, hindi nga ba, napag-aralan natin last time, what you tolerate today will dominate you tomorrow. Kung nabiktima ka nung mabilis na galit ng mga mapanirang salita, yung mga judgmental attitude mo dati, yung mga sexual sin, yung mga paulit-ulit na tinatago, mga secret besetting sins. Itong mga kasalanan na ito, ang sabi ng Panginoon sa atin, itigil mo na. Sabihin mo sa sarili mo, bitawan na yan. Sabihin mo sa katabi mo, talikuran mo na. Dahil po hindi natin kinakailangan pumasok sa bagong taon na ito na alipin ng parehong kasalanan na yan. Binasag na ni Jesus Christ ang kapangyarihan ng kasalanan sa kanyang mga anak. Nasa atin ang Holy Spirit. Meron ng victory na inilaan ng Diyos sa atin kasi may tatak tayo ng Holy Spirit. Kaya sabi ng ating Panginoon, hindi ka na alipin. Kaya huwag ka nang mamuhay na parang alipin pa rin. Kaya ang tanong ko sa iyo kapatid, ang bagong taon ba na to ay basta lilipas na lang o magiging life-changing? Ulitin natin yung passage natin na binasa kanina sa Isaiah. But forget all that. It is nothing compared to what I am going to do. May gagawin ako sa buhay mo. Hindi mo yan maikukumpara sa mga nangyari na noon. Ia-amaze kita. Gugulatin kita sa mga mangyayari sa buhay mo sa taong 2026. For I am about to do something. Sabi ng Panginoon, see, I have already begun. Nagsimula na ako. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Ang tanong, bakit hindi mangyari sa atin ang ipinangako ng Panginoon sa Isaiah? Meron pong isang lalaki na nagtanong. Sabi niya sa counselor niya, bakit pakiramdam ko parang stuck pa rin ako? Kasi alam ko na merong gustong ang Diyos na mangyari para sa akin, pero bakit hindi nangyayari? Kaya si counselor kumuha ng isang maliit na bagay, tapos iniabot niya sa lalaki. Sabi niya, hawakan mo ito ng mahigpit. Kaya hinawakan ng lalaki ng mahigpit sa kanyang kamao yung ibinigay na ballpen nung counselor. Lumipas yung ilang minuto, sumakit na yung kamay ng lalaki. Napagod pati yung braso niya. Pagkatapos sabi ng counselor, ngayon tanggapin mo ito. Binibigyan siya ng mas magandang ballpen. Sagot ng lalaki, hindi ko na kaya. May hawak ako eh. Puno na yung kamay ko. Kaya sabi ng counselor, yan ang problema. Habang nakasara ang kamay mo, wala kang matatanggap na bago. Hindi dahil mahina at pagod ka, pagod ka lang dahil merong hinahawakan ka pa rin. Hindi mo yan ibigay. Yung pang nangyayari minsan sa atin, kapit pa rin tayo sa nakaraan. Yung mga pagkakamaling matagal nang pinatawad ng Panginoon, kinakapitan pa rin natin. May ilan sa atin na kapit pa rin doon sa mga sakit natin. Meron pa rin sugat sa taon-taon na lang binubuksan at binubuksan natin. May ilan sa atin kapit pa rin sa isang relationship. Yung relationship na hinihiling natin sa Panginoon na ayusin, hindi ang Panginoon ang mag-aayos niyan. Ikaw ang magdedesisyon na gumawa ng paraan para magpatawad at humingi ng tawad. Merong ilan sa atin na kapit pa rin sa ating mga kasalanan, mga bisyo na matagal nang pinagbayaran ni Jesucristo sa cross. Ang hinihingi po ng ating Panginoon sa atin ay hindi ang magpanggap tayo na okay lang tayo. Hindi ang magpanggap tayo na wala namang sakit, makakapagpatuloy pa rin ako. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin ay buksan natin ang ating mga kamay. Dahil ang new ground, kailangan niya ng open hands. Hindi ka makakausad, hindi ka makakapunta pasulong habang mahigpit mong hinahawakan yung mga bagay na hinihiling ng ating Panginoon na bitawan mo. Sabi sa Joshua 24:15, choose today whom you will serve, but as for me and my family, we will serve the Lord. New year, new ground. Sa araw na to, magkaroon po tayo ng lakas ng loob
Patawarin natin ang ating mga sarili. Release the past. Bitawan natin yung ating mga failures. Patawarin natin ang iba. Refuse the pain. Dito lang natin marirefuse yung mga sakit na nararamdaman natin. Bitawan natin ang sama ng loob. Humingi ng tawad kung kailangan. Restore the bonds. Ayusin po natin ang ating mga relationships. At talikuran natin ang kasalanan. Reject the sin. Talikuran ang kasalanan simula ngayon. At pumasok tayo by faith sa New Year na to, sa isang new ground. Sa taon na to, let us all break free and move forward para sa inihahanda ng ating Panginoon sa atin. Mga kapatid, lahat ng sinasabi natin sa lahat ng ito, yung pagbitaw natin sa nakaraan, yung pagpapatawad, pag-aayos ng relationship natin, yung pagtanggi natin sa kasalanan natin, hindi lang ito isang magandang idea o isang simpleng New Year's resolution. Lahat ng ito ay posible lamang dahil ginawa ni Jesus Christ sa cross. Ang communion na tatanggapin po natin ngayon ay hindi reward dahil naging mabuti tayo. Naging perpekto tayo. Ito ay paalala para sa mga tao na umaamin na kailangan natin ng grace ng Panginoon. Sa communion po, hindi tayo lumalapit bilang mga tao na maayos na ang lahat, kundi bilang mga anak ng Panginoon na nagsasabing, Lord, binibitawan ko na yung hawak ko. Dahil alam ko, hawak mo na ako. Kaya nga po, ready na ba tayo na i-release ang lahat ng yan? Handa na ba tayo na ilapag ang lahat ng yan sa paanan ni Jesucristo sa cross? Dahil ang cross ay lugar ng kapatawaran, kagalingan, kalayaan, at lugar kung saan tayo merong bagong simula. Habang po tinatanggap natin yung tinapay at ang cup, naalala natin na merong isang naghahawak ng lahat ng sakit, lahat ng kasalanan, lahat ng kabigatan para tayo makalaya. Kaya po, bago tayo kumuha ng communion, huminto muna tayo sandali para buksan ang ating mga puso sa ating Panginoon. At hilingin sa Kanya na magawa natin ang lahat ng ito. Dahil alam natin na merong Diyos na tutulong sa atin at Holy Spirit na mag-guide sa atin. Tayo manalangin. Ikaw, Panginoon, na nakababatid ng aming mga puso. Nakikita mo, Panginoon, ang lahat ng hinanakit, lahat ng sakit, ang lahat ng mga bagay na patuloy naming hinahawakan from the past, yung mga failures namin, O God. Alam mo at nakikita mo yung lahat ng mga besetting sins na meron kami. Patawad, Panginoon, patawad. At gawin mo kaming worthy na tumanggap ng communion na ito. Bilang church, Panginoon, nagkakaisa kami. At ang gusto namin, Panginoon, ay makuha yung new grounds na pinangako mo para sa amin. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, nagde-decide na kami na ikaw at ikaw pa rin ang aming paglilingkuran. Ikaw ang aming susundin. At nawa, Panginoon, ang kamatayan mo sa cross, ang pagkabuhay mong maguli, pag-akyat mo sa langit, at ang pananampalataya namin na pagbabalik mo, Panginoon, sa hinaharap. Ito ang patuloy na makapagbigay sa amin ng lakas upang manatili kami na tapat sa iyo na naglilingkod. Upang mamahal namin ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Upang lalo kaming maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagdala namin ng buo naming pamilya sa iyong harapan. Alam namin na kakayanin namin ito sa tulong ng Holy Spirit. Salamat sa kagalingan, salamat sa pag-asa, salamat sa bagong buhay. This we pray in Jesus' name. Amen. At the foot of the cross, where grace and suffering meet, you have shown me your love through the judgment you received, and you've won
you've won my heart, and you've won my heart, and you've won my heart. Yes, you've won my heart, and you've won my heart. Yes, you've won my heart, and you've won my heart. Yes, you've won my heart. No, I can't trade His ashes in for beauty. And where forgiveness like the grass, coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down at the foot of the cross. I trade His ashes in for beauty. And where forgiveness like the ground, coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down at the foot of the cross. I trade His ashes in for beauty. And where forgiveness like the ground, coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down. I lay every burden down. I lay every burden down at the foot of the cross. I'm laying every burden down. 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 Laying every burden down at the foot of the cross. Nadulutan po ba ang lahat? Tayo tumayo. Taas natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Atin tong kainin. Taas natin ang cup.
In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Atin pong inumin. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Tunay na si Jesucristo ang ating living hope. At ang forgiveness natin sa isa't isa ang nagre-reveal kung sino si Jesus Christ sa atin. Kung si Jesus Christ nga nakapagpatawad sa ilalim ng matinding hirap, tayo pa kaya? Na tumanggap lamang ng kanyang grace? Alalahanin natin ito. Ang communion ay hindi lang paalaala na mahal tayo ng ating Panginoon. Ito ay paanyaya para mamuhay tayo na pinalaya ng ating Diyos. Kung may bit-bit ka pa ring bigat, galit, sama ng loob o sakit na matagal mo nang hawak, hindi mo kailangan dalhin yan palabas ng pintuan na to sa oras na to. Ngayong sandali, bago tayo manalangin, hayaan natin na ang ginawa ni Jesucristo doon sa cross ng Calvary ay umabot pa rin sa mga puso natin. Hindi lang sa mga puso at isipan, kundi sa relasyon natin sa isa't isa. Kung merong mga tao na malapit sa iyo ngayon na kailangan mong kausapin, lapitan mo siya. Walang mahabang salita, walang paliwanag. Isang yakap lamang, isang hawak ng kamay, isang simpleng presensya. Minsan, hindi lang salita ang nagbubukas ng new grounds, kundi kapatawaran mula sa ating mga kapatid. Kung meron po dito na nakikita natin na kailangan ng kausap, lapitan mo. Isang tapik lang, kahit walang salita. Iparamdam mo na nandito ka lang, ang pamilya ng Panginoon. Isa tayong family kay Christ, ipadama natin ang pag-ibig sa isa't isa. Praise the one who set me free. Hallelujah. Gamitin natin ang oras na to para yakapin yung ating mga kapatid. Humingi ng tawad sa kanila. Kung kinakailangan, sabihin natin sa kanila, I'm sorry. Kailangan kanila. Hallelujah.
kasama mo. Matuto tayong magpatawad at humingi ng tawad sa kanila. Ipadama natin sa isa't isa ang ating pagmamahal, ang ating pagkalinga. Isa tayong family sa Panginoon. Tayo pa rin ang magkakasama sa heaven. Kaya ipadama natin sa isa't isa ang ating pag-ibig. Ipadama natin ang ating pagmamahal sa kanila. Lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living Opo, Panginoon, kayo lamang ang aming pag-asa. Sa magulong buhay, Panginoon, dito sa mundo, tanging Ikaw na aming Diyos ang patuloy naming maaasahan. Salamat po sa kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na isa pamuhay ang pag-ibig, ang pagpapatawad, ang pagmamahal na Ikaw rin, Panginoon, ang unang nagbigay sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na mahalin ang aming kapwa, ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging living Bible, maging bukas na Biblia para sa isa't isa. Ang matutong magpatawad, ang matutong humingi ng tawad sa tuwing kami nagkakamali. Alam namin, Panginoon, na hindi kami perpekto. May mga panahon na nasasabi kami ng mga salita na hindi dapat naming sinasabi. Patawad, O Diyos. May mga bagay na ginagawa kami, nagiging routine sa buhay namin na dapat ay hindi na namin ginagawa. At nais namin, Panginoon, na pakawala ng lahat ng ito. Kalimutan na ang aming nakaraan. Mamuhay kami na isang bagong nilalang sa iyong harapan sa taon na to, O Diyos. Na sa pagtanggap namin at sa tinanggap naming communion na ito'y paalala, Panginoon, sa amin na kung paano kami merong isang Diyos na nagmamahal sa amin. Ganon din kami magmamahal sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Ganon din kami magiging genuine sa loob ng aming tahanan. Nagiging blessing sa isa't isa. Sa oras na ito, Panginoon, nais naming ihayag na handa na kami natanggapin ang new grounds na inihanda mo para sa amin. Isang mas magandang future. Isang mas magandang inihanda mo, Panginoon, na puno ng biyaya, puno ng katagumpayan na hinaharap. At dahil yan, meron kaming Ikaw, Jesus Christ, na patuloy na nagbibigay niya sa amin na hindi nagiging maramot. At salamat, Holy Spirit, sapagkat alam namin na Ikaw ang aming magiging guide at hindi mo kami pababayaan. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Tanggapin natin ang mapagpalang biyaya ng ating Ama na nasa langit, ang kapatawaran ni Jesucristo at ang gabay at subaybay ng Holy Spirit sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako na po tayo ngayon sa tithes and offering. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang isang pagkakataon dapat nating pasalamatan ang ating Panginoong Jesus sa kabutihan at pagpapala na binigay niya sa bawat isa sa atin.
nitong nagdaang 2025. At ngayon ay haharapin natin ang bagong taon na 2026 ng may pagtitiwala na sasamahan tayo ng ating Panginoon. Ito ang patunay na di nagmamaliw ang pag-ibig ng God sa buhay ng bawat isa sa atin. Na tayo ay kanyang pagpapalain, kaya palagi tayong pinapaalalahanan halos linggo-linggo sa pagbibigay natin ng ikapo. Ito po ay isang paalaala ng ating Panginoon upang maranasan ng bawat isa ang pangakong ibinigay ng ating Panginoon. Na pagpapalain, maging tapat tayo na magkakaloob ng ating mga ikapo. Sinabi sa salita ng God sa unang Korinto 2:9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng mga tenga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. Kung iniibig natin ang God, susundin natin ang Kanyang mga salita. At nandun ang blessing na naghihintay sa atin. Masosurpresa na lang tayo o magugulat na lang tayo sa gagawin ng God sa buhay natin ngayong 2026. Alam natin na ang ating pagbibigay ng tithes o ikapo, ito po ay inaalis nito ang sumpa ng kahirapan. Yung pala po, sa pagbibigay pala po natin ng tithes and offering, tinatanggal po nito ang kahirapan sa buhay natin. Sa anong paraan po? Sa paanong paraan? Sinabi sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang inyong buong buo, ang inyong mga ikapo, ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng God, upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun po, kaya po tinatanggal ng God ang sumpa ng kahirapan sa buhay ng kanyang mga anak sa tuwing tayo'y nagbibigay. Kasi bubuksan ng God ang mga bintana ng langit upang ibigay ang mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. At sa atin naman pong offering, ito ay nagmumula sa ating pagpapasya. Magbibigay tayo ng may kagalakan sa ating puso. Wala po itong sinasabing amount. Yung pong nagmumula sa ating puso, ang ating ipagkakaloob. At sa atin naman pong building fund, alam natin na tayo'y may pinapanalangin na project natin ang magkaroon tayo ng malaking lupa at magkaroon ng malaking iglesia upang tayo po ay sama-sama dong magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Napakasarap po na makasama sa proyektong ito. Yung tayo po ay masasabi nating may naiambag sa ganitong gawain. So tayo po ngayon ay magkakaloob sa ating Panginoon. Your sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I'll bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus,
the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I'll bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I'll bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I'll bring an offering to you. Ating pong ipanalangin. Thank you, Father God. Hallelujah. Marami pong salamat, aming Ama. Tunay na napakabuti mo. Tunay na tapat ka, Lord, sa mga salita mo. Marami pong salamat sa mga salaping ito, Lord, na kita mo sa puso ng bawat isa, Lord, na gustong makasunod, Lord, sa kalooban mo, Lord. Ang mga salita mo, mga pangako mo, Lord God, ipagkaloob mo po ang lahat ng ito sa bawat isa, Lord God. Maging ang mga salaping na likom na ito, Lord God, ay magamit lamang po para sa ikaluluwalhati, Lord, ng inyong banal na pangalan. Lord God, pakaingatan mo po ito, i-bless mo po ito, Lord God, maging ang mga naghahawak nito, Lord God, bigyan mo po sila ng knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo. At Lord, muli, ang lahat ng papurit pasasalamat ay binabalik namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Glory to God po. Kung maalala niyo po, last Sunday, tayo po ay nagbutuhan para sa ating life group. At ngayon po natin ipapakilala kung sino ang mga binoto ninyo. Isa pong sigurado tayo, itong mga nanalo na to, hindi nag-vote buying. Yan. Tatawagin muna natin, siyempre, unahin natin ang mga ama ng tahanan, mga oath keepers. Tawagin muna natin ang nanalong auditor nila, si Brother Jeremy. Para may pag-pray din po natin sila. Ang nanalo nilang treasurer ay si Michael Matol. Sabi ko nga po, nako, lalo ng tuwing linggo na doon sila sa kanto. Ang nanalo nilang secretary ay si Pastor Larry. Vice Chairman ay si Pastor Eric. At ang hindi matitinag sa pwesto, si Pastor Piping, ang kanilang chairman. Kayo, para maipag-pray kayo.
Di lang po sila, siguro atras kayo doon ng konti. Tawagin natin naman ang sa Dorcas. Ang kanilang auditor ay si Sister Lori. Ang kanilang treasurer, ang dami na nitong hawak na pera, Sister Mayet. Secretary, Sister Fe. Vice Chair, Sister Mavic. Chairwoman, hindi pa rin siya matitinag, Sister Rachel. Talagang lalakas ng kapit sa kanila. Yan. At ang youth, auditor. Ayan, kayang-kaya nito mag-audit. Sister Ebed. Ang nanalo po nilang treasurer, libre turok. Sister Micah. Treasurer, Brother Jeter. Secretary para, sorry. Secretary, Brother Jeter. Vice Chair, Brother Gerald. Ba't gumanda ang tugtog ng pangalan mo, no? At ang kanilang chairwoman, hindi pa rin natinag, Sister Maruha. Hindi pinamigay ng mga chairman ng kanilang pesto. Pero okay po yan. Dahil alam natin na sila po ay makakatulong natin sa paglilingkod sa Panginoon. Napakaganda po at mas madaling kumilos ang mga pastors dahil meron tayong mga nangunguna sa life groups. At sila mismo yung nagiging kalakasan ng mga life groups ko. Kapag meron kayong mga problema, lapit lang po kayo sa mga officers ng inyong mga life groups, sa mga katatayan, kananayan at kabataan na magkakaroon na daw ng name, sabi nila. Okay. Tayo pong lahat ay mag-stretch ng ating mga kamay sa kanila at ipanalangin po natin sila. Sa iyo na dakila naming Panginoon, patuloy ka po naming pinapupurihan. Salamat Panginoon sa mga anak mo na ikaw mismo ang pumili para sa kanila. Salamat Panginoon sapagkat mas nagiging madali ang trabaho ng mga pastors dahil meron kaming kaakibat para sa life group. Mga anak mo na patuloy na magiging counselor, magiging tagapagpalakas para sa mga members ng CCFI-SPB. At ikaw Panginoon ang patuloy na magbigay sa kanila ng wisdom and knowledge para magampanan po nila Panginoon ang mga trabaho na ipinagkaloob mo sa kanila. Tulutan niyo po Panginoon na kung paano naging matagumpay yung mga last batch ng mga naglingkod sa iyo para sa life groups na ito, Panginoon, lalong maging mas matagumpay ang mga anak mo na ito sapagkat bibigyan mo sila, Panginoon, ng new grounds to conquer para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng glory and praises at kami po na yung mga anak ay matututo din po na sumunod at gumalang para sa mga officers ng aming mga life groups. This we pray, glorifying your name. In Jesus' name, amen and amen. God bless po sa inyo. Si Maruha po ay hindi pa pwedeng mag-asawa. Ikaw na uli. Kasi kung hindi siya lalabas na chairman, pwede na siya. Pero siya ang naging chairman uli, chairwoman. So hindi pa siya pwedeng mag-asawa. Ano po? Ang kids po. Ito naman po ang sa Kids Church. Ang doon muna tayo sa PRO. Ang PRO po na nanalo ay si Jedediah. Nasaan po si Jedediah? Nagbabalita pa po doon. Ang
Ang treasurer po ay si Alwin J. Glesaka. Ay, sandali lang po. Ang dami ah. Wait lang. Ito. Ito po ang PRO po nila ay si Jedediah. Yan. Ang treasurer po ay si Alwin. Si Alwin, yan. Ang secretary naman po ay si John Ronel Andal. Oh, yay. Ang vice chairman ay sino to? Si Jeren. Si Jeren. Yay. Ang ating pong chairwoman ay si Anya. Yay! Papa-ice cream ang mami. Ay, tsak lang. Okay po. Ito po. Lay hands din po natin sila at ating panalangin. Panginoon, sa murang edad ng mga batang ito, sila, Panginoon, ay nangangako na maglilingkod sa iyo at tulutan mo na magkaroon sila ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo upang ang commitment nila na ito ay patuloy nilang magampanan. Salamat, Panginoon, sa mga murang edad nila. Ikaw na, Panginoon, namin ang patuloy na tumatawag sa kanila para maglingkod sa iyo. Papuri sa iyo, pagpalain mo sila, Panginoon, sa lahat ng sandali ng kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang lahat ng pinagpala ay sumaganan. Thank you, Lord! Hallelujah! Ang Diyos natin ay may kakayanang gumawa ng great things. And looking back, ang dami ng great things ang ginawa ng Diyos. And this year, marami pang magagandang bagay ang gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. So let's worship the Lord! Hallelujah! Hey! Hallelujah! Woo! Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. Sing, you free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We're dancing your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah. You did great things. You've been faithful through every storm, and you'll be faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Say, oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great. Hey, we dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every hallelujah. You have done great things. We dance your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat sa lahat, oh God. Sa lahat ng iyong ginawa.
sa lahat ng iyong kabutihan, O God, sa iyong pag-ibig, sa iyong awa at habag, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, patuloy kaming maglilingkod, patuloy ka namin pupurihin, patuloy na sa iyo lamang iikot ang aming mga buhay. Hallelujah! We praise the Lord! We praise the Lord! And we sing hallelujah! Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great. Hallelujah, we sing hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, unshakable. You have done great things. You've done great things. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. you bring every captive. Hallelujah! Praise! You have the great things. We dance your freedom, awake and alive. Oh, Jesus, Our Savior, your name lifted high, oh God. You have the great. Sing, oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Hallelujah. We dance in your freedom. And alive. Oh, Jesus, I save your name lifted high, oh God. You have the great things. Oh God, you the great things. Hallelujah. We praise you, Lord. We worship you. Hallelujah. Oh, you've done great things. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa mga kapatid, patuloy nating purihin ang ating Diyos. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin ka aming Diyos na banal. Purihin ka. Hallelujah. Glory to you, God. Hallelujah. Father, maraming pong salamat sa araw na ito. Salamat, Ama. Minsan pa, O Diyos, nandun lagi ang iyong pagpapala sa bawat isa. Sa unang linggo na ito, Panginoon, ng taon na itong dumating, hayaan po ninyo, O Diyos, ang bawat isa sa amin patuloy na maging matatag, malakas sa aming pananampalataya. Patuloy ka namin mabigyan ng parangal, papuri at pagsamba. Kaya aming Diyos, salamat, salamat. Purihin ka, O Diyos na banal. Hallelujah. 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 Sambahin ang banal mong pangalan, aming Ama. Father God, salamat sa araw na ito, Panginoon. Sa iyong mensahe sa araw na ito, O Diyos, tunay nga Ama, na minsan pa, O Diyos, pinaalala mo sa amin, Ama, na ikaw ay Diyos na naparito sa sanlibutan na ito upang kami patawarin sa aming mga kasalanan, sa aming mga kalikuan. Kaya naman aming Diyos, lubos kami nagpapasalamat dahil meron kaming Diyos na dakila na nagtuturo sa amin kung paano kami mamuhay. Ayon sa iyong mga salita aming Diyos, matutunan kaming mamuhay ng maayos, kabanalan, may kapayapaan. Matutunan namin magpatawad sa aming mga kapwa na nagkulang sa amin, sapagkat yun po ang nais po ninyo, Diyos. Marami kami nagagawang kamalian, marami kami nagagawang hindi kalugod-lugod sa inyo. Subalit aming Ama, minsan pa, O Diyos, matutunan namin ang iyong mga salita. Magawa namin ang nais po ninyo upang kami, Lord, ay maging mapayapa sa aming buhay. Tulungan mo kami, aming Ama, na sundin namin ang kalooban po ninyo.
na kami, Lord, magpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Ganon din, Panginoon, kami, Panginoon, ay matutong magpatawad o humingi ng tawad sa amin nagagawang kamalian. Kaya, Father God, salamat sa iyong mensahe sa araw na ito. At dalangin namin, Ama, sa bagong taon na ito, talakyuran na namin ang lahat ng aming mga pagkukulang, ang lahat naming nagawang mali, kundi kami mag-focus, Panginoon, sa bagong taon na ito na maging masigla, mapayapa ang aming buhay sa araw-araw. Kaya naman aming Ama, salamat sa Holy Spirit na nagbibigay sa amin ng kapayapaan, kagalakan, at nagbibigay sa amin ng matuwid na pamumuhay. Purihin ka aming Diyos. Salamat sa iyong mga salitang nahayag. Pagpalain po ninyo ang aming leader, Pastora Sharon, kayo pa naman patuloy magbigay sa kanya ng desire ng kanyang puso at knowledge and wisdom upang, Lord, patuloy na maipahayag niya ang mga mensahe na nagmumula sa inyo. Salamat, salamat, Ama, at lahat ng ginamit po, Panginoon, sa unahan na ito, sa aming mga sa gawain na ito. Pagpalain mo bawat isa at lahat, Panginoon, O Diyos, natutuwa, nagagalak, sapat mayroon po kaming panibagong gagawin, O Diyos. Sa pamamagitan ng mga leaders, Panginoon, ay tinayo po ninyo ngayong araw na ito na hayag sa aming kalagitnaan. Pagpalain po ninyo ang bawat isa at magampanan ng bawat isa ang tungkulin na ibinagkaklob mo po sa kanila, aming Diyos. Salamat, salamat sa aming mga leader na ito, sa aming mga pastor, sa mga teacher, sa lahat-lahat, Panginoon, maging sa bawat isa na narito na nais po ninyo, Diyos, na maging mapayapa kami sama-samang magmahalan sa isa't isa, at kung kami mga pagkukulang sa bawat isa, matuto kaming magpatawad at humingi ng tawad. Kaya naman, mga kapatid, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise you, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabihin natin sa ating Diyos ang ating mga kahilingan. Nandito siya sa ating kalagitnaan. Father, salamat po sa araw na ito. Salamat sa mga kahilingan ng iyong mga anak. Father, salamat dahil ikaw ay Diyos na dumidinig sa aming mga panalangin at tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat, Lord, sa kagalingan sa araw na ito na lahat na may mga sakit karamdaman, Lord, ay niyo na pong pinagaling. Purihin ka aming Ama. Salamat, salamat sa panibagong lakas, sa kagalingan ng mga karamdaman, sa kapayapaan kaloob po ninyo sa amin. Salamat, salamat. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Taas natin ang ating mga kamay sa ating Diyos na buhay. Minsan pa, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapalan na nagmumula sa ating Diyos na sa langit. Ang pag-ibig ni Jesucristo at ang patnubay ng banal na Espiritu ang laging sumaatin mula ngayon at magpakailanman, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Hallelujah.